Attorney, magandang gabi. Welcome ulit sa SMNI. Yes, magandang gabi po, Sir Jade, Sir Admar, at isang karangalan na makasama ko po kayo ngayong gabing ito. Opo, balikan lang natin yung mga kaganapan po dyan sa Senado. Even before pa, no? Nagsabi, may nagbanggit, no? Lalo na itong si dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman, Boying Rimulya, na merong warrant of arrest. Tapos meron nagsabi na walang warrant of arrest galing sa ICC. Tapos lately, meron na namang sinabi na merong warrant of arrest. Tapos dininay naman ng ICC. Tapos ngayon na nagpakita po sa Senado ang si Senador Bato de la Rosa, nababanggit itong ICC warrant of arrest. Ano po masasabi niyo po dito sa papalit-palit po ng mga pahayag na ukol dito po, Attorney? Unang-una ay nagtataka ko kung bakit sumasawsaw itong ombudsman natin. Sapagkat kung ang warrant ay nagmula sa ICC, ano naman pakialam ng Office of the Ombudsman dyan? Ang Office of the Ombudsman naman po ay hindi law enforcement agency na pwedeng magpatupad ng warrant ng ICC or any foreign warrant. At may procedure po sa pagpapatupad ng isang warrant na galing sa isang foreign jurisdiction. Ang dahilan po niyan ay sapagkat ang Pilipinas ay isang sovereign state. Isa po tayong estado o bansa na may kasarinlan at kalayaan. Ang mga foreign warrants po ay wala pong bisa dito sa Pilipinas. So, baka sabihin po nila, kaya nga po NBI ang nagpapatupad ng warrant. Ay mali pa rin po ang procedure sapagkat may procedure po yan o proseso bago po ipatupad ng local law enforcement agency ang isang warrant, at yan po ay kailangang dumaan sa local court sapagkat ang local courts po lamang ang courts of competent jurisdiction na maaaring mag-issue ng warrant upang dakpin ang isang tao na nasa loob ng Pilipinas. Last year, meron pong inilabas na rules on extradition proceedings ang Korte Suprema po, Attorney. Gaano kahalaga ito at paano ito mai-apply? Kasi after na ito, nung una pong dinala sa Netherlands ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos ito po sa issue po kay Senador Bato de la Rosa, Attorney. Matindi ang aking paniniwala na ang ating kataas-taasang hukuman ay naglabas nitong ang rules of procedure for extradition in response doon sa nangyaring kalapastanganan sa mga karapatan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil nga po, nagkaroon ng kwestiyon na inihain sa pamamagitan ng petisyon sa Korte Suprema sa legalidad nitong pagdakip o pagkidnap na nga ang sinasabi nila laban kay Pangulong Duterte. At ito pong rules of procedure ay hindi po nalalayo doon sa ating extradition law na ang Presidential Decree 1069. Kung mamarapatin po nyo ay ipaliwanag ko lang po ang konting background nitong PD o Presidential Decree 1069. Ito po ang batas na gumagabay at nag-a-apply sa mga extradition treaties po or extradition efforts ng ibang bansa dito sa Pilipinas. Unang-una, liwanagin po natin ano ang extradition. Ang extradition ay request o isang pakiusap ng isang banyagang estado o bayan sa ating bansa na kung maaari ay isang mamamayan natin o kahit hindi mamamayan, ang isang bisita dito sa Pilipinas ay dalhin doon sa ibang bansa kung saan siya ay may kaso. Ang PD 1069 po ay ginawa ni Pangulong Marcos Sr. by virtue of Amendment 6. Yung mga bata po, paliwanag natin yung Amendment 6 under the 73 Constitution. May amendment po na bagamat mayroong parliament na siya po ang gumagawa ng batas under Amendment 6, coetaneous or simultaneously with the Parliament o yung batasang pambansa, ay may kapangyarihan din po ang Pangulo na gumawa ng batas. Therefore, PD 1069 is substantive law. Kaya po, yung rules of procedure na ginawa po last 2025 ng ating kataas-taasang hukuman, hindi po maaaring lumayo yon doon sa PD 1069. At kung babasahin niyo po, ang naidagdag lamang po noon bilang rules of procedure sapagkat mayroon po tayong principle in law that adjective or procedural laws cannot go against substantive law, ay naglagay po ng mga deadline. Pero nandoon din po sa guidelines na yon na unang-una
ang Department of Justice ang kailangang mag-initiate o magsimula ng extradition petition sa korte. Ang local court natin ang kailangang mag-issue ng warrant para ang isang taong nasa loob ng Pilipinas ay madakip. At ang korte rin natin po ang magdidesisyon kung nararapat na i-extradite o dalhin sa ibang bansa yung isang tao, mamamayan man o hindi, na nasa loob ng Pilipinas. Hindi po NBI, hindi po pulis, hindi po kung sino man, kundi ang hukuman lamang ang magsasabi kung maaaring ang isang taong nasa Pilipinas ay dadalhin sa ibang bansa. At ganun din dapat yung naging procedure sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Opo, precisely. Sapagkat, ayon po sa ating saligang batas sa Bill of Rights, nakalagay po roon, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. At nakalagay din po doon, walang tao na pwedeng arestuhin unless there is a warrant issued by a competent court. Ang Court of Competent Jurisdiction na binabanggit po sa ating saligang batas ay walang iba kundi yung mga hukuman po rito sa Pilipinas, sapagkat wala pong karapatan ng saligang batas natin na i-recognize ang ibang korte, sapagkat that would be a great derogation o yun po ay makakabawas sa soberanya at kasarinlan ng ating bansa. Dito naman po sa implementasyon nila, dahil nagkaroon po ng habulan na to the point, ang sabi pa nga ni Senador Bato de la Rosa ay nag-wrestling pa daw sila sa NBI kaya nagtamo siya ng sugat po. Ano po yung patakaran kahit hindi tungkol dito sa ICC warrant of arrest or kahit sa anong warrant of arrest laban sa isang senador po, pwede po ba nilang gawin yun? Lalo na dyan sa loob ng Senado? Yun nga po ang nakakulungkot dito, na kalabisan po itong ginawa nila. Unang-una po, at palagay ko ang dapat manugot po dyan ay ang Senate President noong nandun pa, noong unang pumasok yung mga NBI na alas 7:30 po yata, ayon sa mga ulat, ay naroon na sila. Ang Senate President doon ay si dating Senate President Tito Soto. Sapagkat hindi po dapat pinayagan ng Senate President na pumasok po yung mga ibang law enforcement authority sa loob ng Senado, lalong-lalo na upang arestuhin ang isang senador na papunta sa plenary at gagampanan po ang kanyang mga katungkulan. Kung natatandaan po natin yung pag-aresto kay then Senator Laila de Lima nung siya ay may warrant, hindi po pinasok ng pulis si Senator de Lima. Siya po ay nandoon sa loob at binigyan ng sapat na panahon bago siya po ay i-turn over sa kapulisan. And to think that is by virtue of a warrant issued by a competent court in Muntinlupa. Ito ICC warrant. Ang warrant po ng ICC, para ulitin ko, ay walang bisa dito sa Pilipinas. Ang warrant lamang na may bisa dito ay warrant na inisyu ng Korte ng Pilipinas. Ito, attorney, meron kasing motion na inihain si Senador Rodante Marcoleta na isailalim sa protective custody itong si Senador Bato de la Rosa. Sabi niya rito, quote, until he is able to get all and exhaust all remedies to protect himself and until this institution is able to do just the same. So ibig sabihin, hanggat hindi pa nagagamit lahat ng mga legal remedies, hindi maaresto si Senador Bato. Dapat lamang po. Kasi katulad nga po ng sinabi ni Senadora Amy Marcos, ngayon lang, this is not about Senator De La Rosa. This is about the assault on the institution of the Senate. Not only an assault on the institution of the Senate, but an assault on our Constitution. Ang ating saligang batas ang binabastos, ang ating mga hukuman ang binabastos, at ang karapatan ng bawat Pilipino ang binabastos. Because may kasabihan nga, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. At nararapat lamang na gawing ehemplo ito. Talagang bastusan na nga ito Can you imagine? Never po nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na ang NBI o any law enforcement agency pinasok ang Senado na wala man lang mang warrant. Ngayon yung sinasabi ni Ginoong Trillanes na warrant, hindi po warrant yun na kailangang kilalanin ng Senado. Kapag may international warrant, yan po ay dadaan sa usual diplomatic channels.
DFA. Iko-confirma pa po yan. Kung talagang yan ay warrant, malay natin kung ginawa lang sa recto. Itong si Director Matibag, mahilig magpagawa ito sa recto ng kung ano-ano, pati pera, pinagagawa nito sa recto eh. Mahirap na. Hindi pwedeng nasa social media, hawak-hawak ni Trillanes, na wala namang karapatan, private citizen, at basta na lang niya isa-serve yung warrant. Ano siya, siniswerte? Attorney, so yung nabanggit mo kanina, yun din yung nabanggit ni Senadora Amy. So ibig sabihin, hindi pwedeng sikreto ang arrest warrant kasi makikipag-ugnayan siya sa maraming mga opisina ng gobyerno. Totoo po yun. At yung sinasabi ng iba na nababasa ko sa social media na may Interpol po naman. Alam niyo po yung Interpol, hindi rin pwedeng igiit yung kanilang gusto rito nang hindi sumusunod sa batas ng Pilipinas. Huwag niyo akong paniwalaan. Inaanyayahan ko po ang lahat ng tao. Pumunta po kayo sa website ng Interpol. Madali pong i-access yan. At tignan nyo po ang guidelines na sinusunod ng Interpol sa kung sila ay nagpapatupad ng mga warrants of arrest na galing sa ibang bansa dito sa Pilipinas o sa ibang bansa man. Nakalagay po roon very clearly, hindi pwedeng i-impose o i-compel. Yun ang ginagamit na word doon sa website. To compel any country to follow yung Interpol. At nakalagay din doon, very clearly, ay hindi rin pwede na hindi sumunod yung Interpol sa domestic law. Domestic law meaning yung batas ng bansa kung saan nila i-implement yung isang warrant na galing sa ibang jurisdiction. In other words, there is no such thing as an international warrant of arrest. Lahat ay dadaan sa bansa kung saan yung arrest ay ini-implement. At sinabi din ni Senator Amy Marcos sa attorney na narinig natin kanina, at yan din yung tanong kanina ni Senator Marcoleta, kung may alam ba yung Senate President Tito Sotto noon, bago yung nagpalitan sila ng liderato dyan sa Senado kanina, may alam ba ang Senate President? Inaantabayan na natin yung magiging sagot niya doon sa tanong na yan. Kung sakali mang may alam ang Senate President Tito Sotto o former Senate President Tito Sotto, attorney, ano yung pananagutan nito? Baka siya po ay magkaroon ng ethics complaint. Can you imagine, ako ay binabase ko lang yung aking opinion doon sa narrative ni Senator Amy Marcos na yung mga NBI daw po ay pumunta roon, pinapasok ni dating Senate President Tito Sotto, pinakain pa, bagamat ang sinasabi ay aarestuhin nila si Senator Bato de la Rosa. Hindi man lang ba niya tinignan kung anong authority ng NBI para mag-aresto? Tinignan ba niya kung may warrant o kung may hawak na warrant, ito ba ay valid warrant? Verify ba niya ito? At hindi ba siya humingi ng legal opinion sa kanyang abogado o sa isang senador na abogado kung nararapat na ang NBI ang mag-implement ng isang international warrant without a local warrant? Sinasabi ko po yan na dapat niyang ginawa yan. Dapat siyang maging masusi sa pagsusuri ng autoridad ng NBI sapagkat what is involved here is not really Senator Bato or the NBI or the ICC but the dignity of the institution of which he was the head until he was deposed very recently this afternoon. Hindi na ba niya naging concerned? Hindi na siya naging concerned sa dignidad ng Senado bilang institusyon? Anong klaseng Senate President yan? At matapos nga yung naging plenaryo o yung talakayan nila dyan ay umalis bigla ang Senate President which is sana magkaroon siya ng time o pagkakataon sanang masagot yung katanungan na yan, attorney. Pero ang isa sa mga katanungan din, bakit bakit si Trillanes, Antonio Trillanes, yung nagsilbi nung sinasabi ng umano'y arrest warrant ng ICC? Siya na ba ang bagong sheriff ng ICC? Yan din ang tanong kanina ni Senator Marcoleta. Opo, in fairness to Ginoong Trillanes, bilang dating senador, ay may courtesy po naman ang kahit sinong dating senador na pumasok sa Senado. Ngunit, kung ang gagawin niyang dahilan ay isa-serve niya yung warrant, malaking kabulastugan po yan. Sabagkat wala po siyang karapatang mag-serve ng warrant. Kahit bilang citizen, kahit i-invoke niya yung doktrina ng citizen's arrest, wala po sa lugar. Gayon, kung ang sasabihin niya, meron daw dare sa kanya, may hamon si Senator Bato, para naman siyang batang maliit na bagamat alam na niya na illegal na yung ginagawa niya,
ay naroroon pa siya at gagawin pa rin niya. Oh, so anong klaseng tao yan? Anong klaseng mamamayan? At anong klaseng dating lingkod bayan na tinatawag niya ang kanyang sarili kung siya ang lalabag ng batas? Opo. At kanina din, attorney, kabilang din sa mga proteksyon, masasabi ba natin may parliamentary baga immunity itong si Senador Bato de la Rosa para hindi siya basta-bastang huhulihin ng mga otoridad natin dito at ipadala doon sa The Hague tulad ng nangyari dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang parliamentary immunity po ay hindi po pwedeng arestuhin ang isang miyembro ng Congress. And by Congress, I mean either the House of Representatives or the House of the Senate or the upper chamber. Papunta sa kanyang sesyon at during the session, kung may warrant na ang penalty ay ng krimen of which he is charged is more than 6 years. Yan ang parliamentary immunity. Ito po, warrant ng ICC, wala naman siyang nakalagay kung anong penalty pa doon sa charge sa kanya. Sapagkat ang warrant po ng ICC hindi katulad ng warrant dito na mayroong crime. May definition ng crime. Halimbawa, Article 145 ng Revised Penal Code. At pag tinignan mo yung Article 145, halimbawa, ay mayroong karampatang penalty yun para ma-determine mo kung siya ay covered ng parliamentary immunity or not. But ito po ang siste. Ito po is not really about parliamentary immunity but the right of every citizen. Especially, hindi ko sinasabing porket senador ay may special treatment. Ngunit lahat po ng mamamayan ay subject, ay dapat makinabang sa mga proteksyon na iginagawad ng Bill of Rights. At yun nga pong sinabi ko kanina, the right not to be deprived of liberty without due process, hindi pwedeng arestuhin ng walang warrant, the right at to be presumed innocent. Yun po ang nilalabag dito na hindi lamang applicable kay Senator De La Rosa, ngunit sa lahat ng Pilipino. Nagkataon lamang na itong paglabag na ito ng karapatan ay very visible, very high profile at ginawa laban sa isang senador. Ang question po rito, ang katanungan ngayon, kung kayang gawin sa isang senador, hindi ba kayang gawin sa ating mga ordinaryong Pilipino nitong mga may kapangyarihan? So, lawless na po. This government has become lawless. Hindi na po sumusunod sa batas and to that extent, it is quickly becoming an illegitimate government. Opo, at may pag-asa pa ba dito sa Supreme Court? Kasi kanina ay naghain po yung kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa at naghain po ito ng urgent manifestation with omnibus motion dyan po sa Supreme Court upang humiling ng proteksyon laban po sa posibleng implementasyon nga nitong umano'y arrest warrant pula sa ICC. Attorney, ano po ba yung magiging epekto po nito? Sana po ay kumilos ang ating Korte Suprema sapagkat ang kataas-taasang hukuman na nga po ang nagbigay ng mga guidelines sa extradition. And ito pong ginagawa kay Senator De La Rosa is undoubtedly an extradition. Pinaliwanag na po natin kung anong ibig sabihin ng extradition. So wala pong iniwan ito. Halimbawa, may warrant sa Amerika at nag-request ang Amerika dito sa atin, pakidala nga yung isang taong nariyan sa Pilipinas, ibalik sa Amerika para humarap sa kaso rito. Ganon din po yan eh. Nagre-request ang ICC na yung isang tao, mamamayan pa, hindi lang pangkaraniwang mamamayan, isang halal na senador ng Pilipinas, ay dalhin nyo rito sa Hague to face charges. That is undoubtedly extradition. At pagkaganyan, yun pong rules ng Supreme Court ang dapat sundin. Hindi yung rules ni Matibag, hindi yung rules ni John Vic Remulla, hindi yung rules ng kapulisan. Rules po ng Supreme Court. Opo, at inaasahan ba natin kung sakali man magdidesisyon itong Supreme Court doon sa kanyang naging petisyon at yung mga nauna pang mga petisyon kaugnay nga dito sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa tingin po ninyo mapipigilan ang pag-aresto o pagpapadala dito kay Senator Bato de la Rosa, attorney? Ay dapat lamang po kasi kapag nag-issue ang Korte ng temporary restraining order, yan po ay indefinite unlike sa Court of Appeals na metaning at saka sa RTC, metaning yung TRO. Dito po ay indefinite. At sa ganang akin lamang po, dapat pong pigilin ito. Bakit? Sapagkat nasasanay na po ang ibang mga tao na hindi sumunod sa rule of law. Kung natatandaan mo, kasamang Jade, kasamang Admar, nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, nag-issue ng TRO ang Korte Suprema.
na hindi implement yung HDO, Health Departure Order, laban kay former President Gloria Macapagal Arroyo, ngunit hindi sinunod ng DOJ. Huwag sanang maging habit ito sapagkat pag naging pattern ito na hindi na sinusunod ang rule of law, anong mangyayari sa ating bansa? This is a government of laws and not of men. Dapat kahit sinong nakaupo, kahit sinong involved, kahit kanino yung warrant, dapat pantay-pantay, may proteksyon ng saligang batas. Attorney, tama ba yung naging hakbang ng Senado na ipakontempt itong mga agents ng NBI kaugnay nga doon sa paghabol, sabi pa nga, pag-wrestling kay Senator Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado? Ay opo, tama po yun. Sapagkat yung pong ginawang yun ay kalabisan. There is such a thing as abuse of authority. At pag ginawa niyo mo yan sa premises of the Senate against a senator na who was on his way to plenary to fulfill his duties as mandated by law at pinipigilan mo, talagang that is contempt of the Senate. Alam niyo po, naiisip ko dyan sa sitwasyong ito. Medyo konting lumihis tayo. Alam mo, kung ang ating Pangulo ay strong leader at may wisyo, kung ako yung Pangulo, tatawagan ko si Justice Secretary Vida at sasabihin ko, Secretary, nagkakagulo sa Senado, pull out mo yung NBI mo at makipag-dialogue tayo doon sa Senate leadership. Hindi yung gagawin mong under siege, katakot-takot na police, na riot police na sa labas, may NBI doon, nandoon yung NBI director, hindi malaman kung anong gustong mangyari ng tao. Abogado naman siya. Alam naman niyang walang basihan yung pag-aresto kay Senator Bato as of now. Bakit kailangang mag-create ng tension? Yan kung magaling at malakas ang ating presidente. Kaso mo hindi hindi yata niya nalalaman kung ano nangyayari na sa mundo Opo, pero bago kayo pasok kay partner, sa nakikita po ninyo kanina, sa nakita pong video, gamit po yung CCTV footage, malinaw na may paglabag talaga ang ginawa ng NBI kaugnay nga dito sa paghahabol nila kay Senator Bato. Ay talaga po, may paglabag po talaga. Yun nga po Unang-una, dapat po talagang alam nilang walang basihan. Tama yung sinabi ng mga senador. There has to be a warrant from Philippine courts. At being a lawyer, being an officer of the court, si Director Matibag cannot feign ignorance of the issuances of the court, especially with respect po doon sa guidelines, sa rules of proceeding, sa extradition. So, hindi po siya pwedeng magmaang-maangan na hindi ko alam. Abogado po siya Kaya nga siya in-appoint bilang NBI director. Sa pagiging abogado niya na presumably ay maalam siya sa batas, lalong-lalo na sa mga duties at mga powers ng National Bureau of Investigation. So tama-tama lang, dapat talagang kino-contempt, otherwise mag-aabuso po yan. At lahat na ng institusyon ay lalabagin na po ang mga prerogatives and privileges. Opo, sa information na nakuha po natin, attorney, yun daw siyam na NBI personnel na sinasabing nang haras at humabol dito kay Senador Bato de la Rosa ay kasama daw na paalis dyan po sa compound kay Director Melvin Matibag. Ayon daw kay Matibag, magkakaroon daw ng independent investigation ng Senado at NBI at nakakontempt pa rin yung siyam pero sa kustodiya ng NBI. Tiniyak naman niya na wala mo na mangyayaring pag-aresto kay Senador Bato. Ano masasabi niyo? Dapat lamang. Buti natauhan siya. Pero, kung ako si Senate President Cayetano, i-insist ko na dito sa custody ng Senado, ma-detain yung siya. But of course, that's only me. Suggestion lang naman po yun. Pero siyempre, hindi po tayo privy sa kanilang pag-uusap at ano pong nangyaring agreement between the two of them. So ang akin lang po, huwag sana magkaroon ng constitutional crisis because we have been having one crisis after the other. Yung pamumulitika sa hearing ng House Committee on Justice, yung pamumulitika sa papadala ng articles of impeachment na may allegation, serious allegations, coming from no less than a Senator of the Republic, si Senator Amy, na nagkakasuhulan.
Kung ganyan po ng ganyan ang ating pamahalaan, ay hindi na tayo susulong kung puro politika na lamang. Hindi po maglalagay ng pagkain sa hapagkainan ng ating mga mamamayan. Hindi po lalaki ang sweldo. Hindi po magiging healthy yung mga may sakit. Hindi po magkakaroon ng gamot. Hindi bababa ang presyo ng petrolyo sa ginagawa po nilang yan. Opo, nabanggit kanina nga na dapat exhaust lahat ng mga legal remedies, no? At para naging parte din ng pag-uusap nila ng NBI, ni Director Matibag at ni Senate President Cayetano. Gaano po kahaba itong proseso na ito, attorney? Kasi nabanggit nyo nga, dapat korte yung maglabas ng arrest warrant po. Ito po kasi talagang may prosesong in-outline dun sa PD 1069 na nasunod naman po. Kinary over, of course, dahil adjective rules lang yan or rules of procedure na kailangang hindi lumampas doon sa mga ipinag-uutos ng substantive law, which is yung extradition law natin. Yan po ay maghahain muna ang special counsel ng DOJ. Ang unang-una po dyan kasi talaga, yung warrant ay dapat, ang bagsak niyan ay sa ating Department of Foreign Affairs. Bakit? Kasi foreign warrant yan eh. Kaya nga may DFA tayo. Ang DFA po natin ay titignan, number 1, kung ito ay validly issued. Number 2, kung ito ay under treaty obligations ng Pilipinas ay extraditable. Kapag yung dalawang yan ay na-determine ng DFA, yan po ipapasa sa DOJ. Oo, okay. Ang DOJ po ay maghahain ng petition for extradition through the Office of the Special Counsel. Meron po yung Office of the Special Counsel, yung DOJ. Yan po ay ihahain sa korte. Yan po ay pasasagutin yung person subject of extradition o tinatawag na extraditee. Ngayon, maglilitis po yan. Pwedeng mag-entertain ng testimonya, pwede rin hindi. Ngunit, kung meron testimony, dapat tapusin ng isang araw at may 30 days po lamang ang RTC para mag-decide whether or not it will allow extradition. Ngayon, kung ang desisyon ng Regional Trial Court ay to allow extradition, pwede pong umapila sa Court of Appeals ang extraditee. In the meantime na umaapila po yan, the appeal acts as a supersedious. Ano yung ibig sabihin ng supersedious? Mapipigil po yung extradition. Magkaroon ng delay. Opo, I-delay hindi niya. naman delay sapagkat hindi po dati dapat sabihin delay kung ito ay in accordance with due process. Sapagkat kapag ikaw ay nag-due process, ano pa definition ng due process? It is something, it is a law that hears before it condemns. Ibig sabihin, dapat dinggin muna ang dalawang panig bago magdesisyon. Kaya meron siyempreng kailangang time yan. Ngayon, pag inapila po yan, ay may 90 days naman ang Court of Appeals para magdesisyon, and only then can there be extradition kung masusustain yung RTC, yung allowance ng extradition. Ngayon, maaari nga pong maggawad ng warrant of arrest ang RTC. In the meantime na dinidinig. Ngunit, maaari din pong magpiyansa yung extraditee. Yan po ang sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni Senador Amy Marcos na proseso, due process, hindi basta-basta dadakpin na lang. At dapat pong sundin ito because, katulad nga po ng sinabi ng PDP sa kanilang opisyal na pahayag, ang isang pagkakamali ay hindi matatama ng isa pang pagkakamali. Dapat kung nagkamali na noon kay Pangulong Duterte ay huwag nang magkaroon ng pagkakamaling muli ang ating pamahalaan. Opo. And merong sinabi dito si NBI Director Matibag na meron daw sila communication with the DOJ, sa PCTC, sa Interpol. If there are any invitation or any that will be communicated we suggest that it will be channeled through the Senate President. Okay? Tapos sabi niya rito, tinanong kung under what grounds dun sa kaso, same pa rin sa dating Pangulong Rodrigo Duterte po. Pero ano po yung kaibahan na naglabas na po ang Korte Suprema ukol dito po, attorney? Pwede ba nilang pikit mata sila na hindi sundin yung ano na yun at still igigit nila na kung anong ginawa nila kay FPRRD, yun pa rin yung gagawin nila sa kabila po ng may nilabas
nitong last year lamang po ang Korte Suprema. Alam niyo po, yung sinasabi ni Director Matibag, palusot po yan eh. Those things are not substitutes for the procedure provided for by law under the rubric of due process. Hindi po porkit kausap nyo ang DFA, kausap nyo ang Senate President, yung dating Senate President, kausap nyo kahit sinong kausap nyo, di ba? Hindi po substitute yun. Ang Korte Suprema ay nagbigay ng proseso. Kapag nagsalita ang Korte Suprema, kanya nga Supreme Court yan eh, lahat ng tao ay dapat sumunod. Kaya nga ako, yamot na yamot dito kay dating Senate President na sinasabing pwede daw i-ignore yung desisyon ng Korte Suprema. Saang planeta tama yung sinasabi niya? Kaya nga po, naghain ako ng contempt kay former Senate President Soto sapagkat para sa akin, ang Korte Suprema ay dapat galangin ng lahat ng ahensya ng government. Kaya nga po, Supreme Court yan. Attorney, nakita natin yung kopya, sinasabing kopya ng arrest warrant mula sa ICC. November 2025 pa po ito nakapetsa, no? Anong araw na ngayon? Nasa May 11 na po tayo ngayon, 2026. Laban bawi ang sinasabing meron, wala. Hindi po ba ito form ng panglilinlang? Kasi mismo pa yung mga taga-gobyerno ang nagsasabing meron, tapos yung isa na naman, wala kaming natatanggap. Or pwede ba itong gawing rason na taktika lamang para maaresto yung mismong subject ng warrant? Kasi sa procedure po natin, dito po sa mga korte po natin, ano po ba yung tama po? Actually, yun nga po ang kinakataka ko baka saywar ito at magulo talaga itong ICC. Alam niyo po, itong ICC as an institution, hindi ko nga malaman kung bakit nagkakandara pa tayo na sumunod sa isang institusyon na dominated by Western powers. Not only Western powers, but woke liberal tards. Mga libtards ito Ha? Alam niyo, ang ICC is an institution struggling for survival. Wala na pong kredibilidad yung ICC. Even from the start, alam niyo po, 80% ng Asia ay hindi po miyembro ng ICC. Si Pangulong Aquino lang naman ang lukulukong sumali. Lahat po ng ASEAN countries, wala pong miyembro. Sa Asia, I'm just talking about ASEAN. Asia po, Japan lang at Pilipinas ang miyembro. Ang China, hindi miyembro. Ang Russia, hindi miyembro because part of Russia is in Asia, no? Yung sa mga Western powers, ang Amerika, hindi miyembro. In fact, wala pong self-respecting nation na miyembro ng ICC. Yung France, sinasabi nila, France daw. France, masyadong liberal yan Kasi nga po, it is a derogation of the sovereignty. Alam niyo po sa Amerika, meron silang tinatawag na batas na the Hague Invasion Act. Anong nakalagay dito? Kapag ang ICC ay kinuha ang isang mamamayan nila at dinala sa Hague, mayroong kapangyarihan ng Pangulo ng Estados Unidos na lusubin ang Hague at kunin yung kanilang mamamayan. Yan ang isang malakas na bansa with a strong leadership. Hindi po sila papayag na yurakan ng isang institusyon na banyaga ang karapatan ng kanilang mga mamamayan. Ang dami-dami na pong iskandalo dyan sa ICC. Yung Burundi, nag-withdraw na dyan. Sapagkat ang kaya lang yan kung sino-sino nag-issue sila ng warrant of arrest against Israeli Prime Minister Netanyahu. Walang sumunod. Nag-issue sila ng warrant of arrest against Putin. Walang sumunod. Kasi nga, it is a question of sovereignty. Ayaw ng mga bansa na padikta sa mga banyaga pagkatapos tayo nagkakandara pa. Kaya pinagtatawanan po tayo ng ibang bansa na masyado tayong parang maamong tupa sa mga Western powers na siyang umapi sa Asia. Kinolonize po tayo niyan daan-daang taon at sinipsip lahat ng yaman natin pagkatapos nagsusumiksik pa rin tayo dito sa mga Western powers. Wala na ba tayong dignidad? Wala na ba tayong paggalang sa ating mga sarili? Yan, siguro partners ay kumustahin naman, naman natin attorney yung sitwasyon diyan sa labas ng Senado. Nakikita natin napakaraming tao, attorney, at napapaligiran din ng mga kapulisan. Si Jason Rubrico magbibigay ng update live mula diyan sa labas ng Senado. Jason.
James, at meron ka dyan dito na sa labas sa nagpapawag sa kayo. Patuloy natin mag-assist yung mga taga-suporta ni Senator Pato de la Rosa. Kanina ay tuloy-tuloy yung paglabas ng mga sasakyan mula sa loob ng Senate compound. Hindi pa natin siya kung sino ang mga nasa patay ngayon. Pero nakita po natin, nakita sa bed, tuloy ang mga demonstrador. Ito yung mga lumalabas ng sasakyan. Kanina, meron tayong mga sila sa National Youth Service. Meron din mula sa mga empleyado ng mga staff ng labas. So, iba-iba yung size ng mga sasakyan. Ito sa ngayon, patuloy na nakakargada itong mga police at sa kalisiyan na ay naipakasok ito na mobile patrol ng kapulisan sa pasok ng Senate compound. Kita natin ang parang patuloy na nakaparisada ang mga kapulisan dito sa labas ng Senate compound. Sa ngayon, mga kapatid, patuloy na gumagamit yung pag-suporta. Isa lang ang panawagan nila na hindi gawin dapat kay Senator Pato de la Rosa. Ang ginawa noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinagsisigawan nila kumpin kung ano ang nakasaad sa mga tuloy nila na sana ay hindi na makiulit yung nakaraan. Opo, balikan lang natin si partner Jason, no? Pero ang malinaw dito, marami na pong mga tao, no, sa labas po ng Senado na nagkumpul-kumpul na po. Yung nakikita nyo po sa inyong mga screens, ganyan na po yung senaryo. Attorney, balikan lang kita. Yung mga pulis na nandyan sa nakabarikada, unnecessary na po yan sa haba-haba ng nabanggit nyo po na proseso para makakuha ng warrant of arrest. Ay opo, alam niyo po, kaya naglalagay ng riot police kung may banta ng isang crowd ay maging unruly at sugurin ang halimbawa, yan, Senado. Ang mga taong yan ay hindi dyan, ay wala po riyan dahil sila ay galit sa mga senador, galit sila sa isang partikular na senador o gusto nilang lusubin ang loob ng gusali ng Senado. Nandyan po sila para suportahan not only Senator Bato na binoto ng ilang tens of millions of Filipinos, kundi upang suportahan ang Senate as an institution. Eh bakit ka maglalagay ng katakot-takot na riot police dyan? Eh hindi naman susugod yan. Wala naman danger sa Senado. Pinoprotektahan nga yan eh. Nanyan ng mga taong yan, ng mga senador eh. So siguro isang contingent to preserve order, meron naman pong sariling security force ang Senado because the presence of the police there ay nag-create ng tension. At actually, kung ako nga si Pangulong Marcos, sana po ay nakikinig sa atin si Pangulong Marcos, although I doubt it kung may pinakikinggan niyang iba kundi sarili niya, ay sasabihin ko mag-apila ko sa ating mga taong bayan, mga kasama. Wala pong danger, susundin po namin ang nasasaad sa batas, bibigyan namin ng due process si Senator De La Rosa, wag po kayo mag-alala para mawalan ng tensyon na ang naglikha naman ay itong NBI na nasa ilalim ng executive na masyadong provocative o mapanghamon ang ginawa nilang mga acts na sasaktan mo, bubunuin mo, hahabulin mo ang isang senador ng Republika. Alam nga namang hindi pumalag ang Senado. Papalag talaga ang Senado sapagkat sabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano, it appeared to be an existential threat to the Senate as an institution. So, dapat mawala ang tensyon. Opo, ang extradition proceedings na inilabas po na approved ng Supreme Court Attorney ay April 8 yung date niya. Opo. Nagkaroon po ng warrant of arrest November 2025 based Opo. dito sa bakit kaya hindi na lang dumaan sa tamang proseso or wala talagang plano po ang gobyerno ng Pilipinas na idaan sa proseso? Kasi April 8 ito, pero parang inilabas yung press release mga October na. So nauna pa rin compare dito po sa
arrest warrant. Tapos inimplement nila yung arrest warrant ngayon lang po, no? After Laban Bawi, ngayon pong buwan ng Mayo. So, dito sa mga circumstansyang ito, wala talagang plano na sumunod sila sa SC, sa opinion niyo po, Attorney? Mukhang wala pong plano at parang namimihasa na itong ating pamahalaan. At take note na kapag bagamat ang sinasabi yung press release nitong ating Korte Suprema na may bagong guidelines or rules of proceedings sa extradition, ay October lamang lumabas, yan po ay nagkaroon ng publication. At yan ay effective 15 days after publication, katulad ng nasasaad sa mismong guidelines ng Korte Suprema. So, at hindi po maaaring hindi alam yan ng ating pamahalaan. That is an official act of the judiciary. Everyone is charged with the knowledge of that particular rule of proceedings. So, kung gagawin na naman nila, unang-una, namimihasa sila. Pangalawa, ipinakikita nila na hindi sila sumusunod sa rule of law. This is a very dangerous attitude on the part of our government. It evinces an intention to ignore procedural, not only procedural rules, but the very guidelines set by the Constitution with respect to personal liberties and civil rights. Nakakatakot na po ito. Yung sinasabi ni kasamang Mike Defensor na may parang silent martial law, hindi na nga silent. Nakita nyo na nga, hayag na. Kaya dapat po siguro na talagang pumunta po tayo roon sa Senado at ipakita natin ang ating puot. But always sa payapang pamamaraan, sapagkat klaro naman po ang posisyon ng PDP, ng Partido Demokratiko Pilipino, that we are against extra-constitutional change. But we are very much for the right of the people to peaceably assemble and redress and petition the government for redress of grievances, katulad ng ginagawa ng ating mga kababayan dyan sa labas ng Senado. Attorney, bilang panghuli mo na lang sa ating mga kababayan na nakatutok dito sa sitwasyon na ito, ano bang Opo. dapat na mahalagang tandaan po ng taong bayan? Ang mahalaga pong tandaan po natin, mga kasama, ay wala pong problema. Nasa karapatan po tayo na maghayag ng ating galit, ng ating puot, ng ating pagkakamuhi sa ginagawa ng ating pamahalaan. Ngunit huwag po sana tayong hahantong sa karahasan, sapagkat ang maaring masaktan ay kapwa din natin, mga kababayan. Panawagan ko pa naman po sa gobyerno, alam nyo po, hindi maaring rule of might lagi. This cannot be. There should always be the force of law, not the law of force. Hindi po pwedeng brasuhan, hindi pwedeng naked power ang ginagawa, ang ginagamit. Meron po tayong rule of law. Sundin po natin. Otherwise, baka po tayo ang nagtatanim ng sarili nating mga binhi ng kaguluhan. At ayaw po nating mangyari yan. Ngunit ang ating pong pasensya, ang ating pagtsatsaga, ang amin pong pagtitiis ay may hangganan, at baka po magkaroon ng isang spark na magliyab po lahat. Hari na may wag, ngunit kung mangyayari po ito, wala pong dapat sisihin, kundi kayo po, Ginoong Marcos, sa inyong ginagawang kabuktutang ito, na sinisira nyo po lahat ng institusyon, binabali nyo po lahat ng batas, at ginugulo nyo po ang ating bansa. Alam nyo po, if you have any ounce of decency left in your body, Mr. Marcos, magbitiw na po kayo. Kita nyo ang kaguluhang ginagawa nyo sa ating bansa. Yan, maraming salamat si Attorney Ferdy Topacio, atin pong nakasama, Deputy Spokesperson po ng PDP Laban.